Sa inyong lahat, ako nga pala si Binibining Cheska Inorial, ang iyong tagapag-ulat ngayong umaga. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga estratehiya ng pagtuturo sa elementarya. Kaunang bilang, ang himayin natin. Ano nga ba ang himayin natin? Ang estratehiyang himayin natin ay nakabatay sa dulog ng story grammar. Ito ay naglalayong linangin ang kakayahan ng mag-aral na mapanuri sa kwentong napakinggan o nabasa. Susuriin ng mga mag-aaral ang mga mahalagang bahagi ng kwento. Mahahasa rin ang kakayahan ng mga mag-aaral ang mahalagang bahagi sa pag-alala ng mga pangyayari. Sa estratehiyang ito, mas mauunawaan ng isang estudyante o mag-aaral kung ano nga ba ang mga bahagi ng isang kwento. Kung ano nga ba ang pinagmulan nito, kung ano nga ba ang sinimula, or kung ano nga ba ang kung paano ito nagtapos. So, ang estratehiyang ito ay mahalaga sa paghahanda ng mga mag-aral sa pagsusulat ng mga tekstong napasalaysay o pagbibigay buod sa kwentong nabasa o napakinggan mula sa hinimay-himay na pinagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Dito naman po, yun nga, sabi ko po ay magiging mapanuri ang isang mag-aaral kung paano nila hihimay-himayin ang isang bahagi ng kwento. Tapos, mas mahahasa din sila kung paano magsulat ng pagkakasunod-sunod ng isang kwento base sa kanilang nabasa or napakinggan o kaya naman ay napanood. Ang estratehiyang himayin natin ay mayroong batayan. Ito ang batayang teoretiko. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa mga paniniwala nila Shert E.J. at Ryan E.B. noong 1984 na ang estratehiyang ito ay story grammar. Ay isang paraan na paghihimay-himayin upang maunawaan ang isang teksto. Ito ay isang mabisang teknik at kapaki-pakinabang sa guro upang matukoy ng mga mag-aaral ang mahahalagang detalye ng kwento sa pamamagitan ng mga patnubay na tanong na nakatuon sa bahagi ng kwento. Sa estratehiyang ito, sinasabi po nila EJ at EB noong 1984 na ang estratehiyang ito ay isang mabisang technique or pakipakinabang sa isang guro na kung saan ang isang mag-aaral ay mahuhubog o mahahasa nila ang kanilang kakayahan upang paghimay-himayin ang isang bahagi ng kwento o kung ano man ang detalye nito. Paano gagamitin ang estratehiyang himayin natin? Unang bilang, magpapabasa, magpapakinig, magpapanood ng isang tekstong naratibo o kaya kwentong bayan, pabula, alamat at iba pa. Kalawang bilang, tatalakayin ng guro ang mga mahalagang bahagi ng kwento sa pamamagitan ng pagtatanong. Katatlong bilang, itotoon ng guro ang talakayan sa mga bahagi ng sumusunod. Pamagat, tauhan, tagpuan, pataas na aksyon at kasukdulan. At pababang aksyon, problema, eksposisyon, resolusyon at ang tema. Ikaapat na bilang, hahatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat at bibigyan ng mga kagamitang pansulat. Ikalimang bilang, ang mga pangkat. Pangkat 1, paggagawa ng story grammar. Pangkat 2, pagsasatao ng mahalagang bahagi ng kwento batay sa story grammar. Pangkat 3, sabayang pagsasalaysay gamit ang batay sa story grammar. Pangkat 4, iguhit ang mahalagang bahagi ng kwento ayon sa story grammar. Ika-6 na bilang, bibigyan ng 5 hanggang 10 minutong paghahanda ng pagsasanay. Ika-7, sa patnubay ng guro, ipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang output. Ika-8, maaring gumamit ang guro ng mga rubrics para mas maayos ang pagpapadaloy nito. Ito ang halimbawa ng himayin natin. Una ang pamagat, tauhan, tagpuan, kasukdulan, pataas na aksyon, pababang aksyon, eksposisyon, problema,
tema at resolusyon. Dito sa halimbawang ito, makikita ninyo kung ano ang mga nilalaman o kung ano ang dapat kailanganin sa paggawa or paggamit ng isang estratehiya ng pagtuturo sa elementarya. Dadako tayo sa pangalawang estratehiya sa pagtuturo ng elementarya. Pangalawang estratehiya, ang estratehiyang tara na tukuyin. Ang estratehiyang tara na tukuyin ay naglalayong malinang ang kritikal na pag-iisip ng isang mag-aaral. Ito ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman sa pagtimbang-timbangin ang mga likha o autentikong sitwasyon. Sa estratehiyang ito, iikot ang mga mag-aaral sa mga nakadikit na output ng bawat pangkat sa loob ng silid-aralan. Tutukuyin nila kung ano ang nakatalang pangungusap na may wastong baybay, bantas, gamit ng malaking letra. Sa estratehiyang ito, magkakaroon ng kritikal na pag-iisip ang isang mag-aaral. Kumbaga ay magkakaroon sila ng yung pag-aanalisa kung ano ba ang tama o wastong paggamit ng baybay, ng mga bantas, or paggamit ng malaking letra sa isang pangungusap. Batayang teoretiko. Ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni Bowman, Sharon, 2008, na nagagalak ang mga mag-aaral na maging masaya at sa paglahok sa mga gawaing akademiko. Sila ay pangkatang nagbibigay ng ideya sa sagot sa mga tanong at matututong makibahagi o magbigay ng puna at tumanggap mula sa guro at sa kapwa nila mag-aaral. Nililinang sa estratehiyang ito ang maging mapanuri. Dito rin malalaman ang lawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa kanilang natutunan sa mga nakaraang kasanayan sa pagsusulat. Paano gagamitin ang estratehiyang tara na tukuyin? Unang bilang, tatalakayin ang pamantayan ng wastong pagsulat ng pangungusap tulad ng baybay, bantas, at gamit ng malaking letra. Pangalawang bilang, ibibigay ang rubric bilang batayan sa pagsusuri ng output ng bawat pangkat bago ang gawain. Pangatlo, hahatiin ang mga mag-aaral sa 4 na pangkat. Bibigyan ng iba't ibang gawain ang bawat pangkat. 5 bilang, bibigyan ng 5 hanggang 5 minuto para gawin. 6, pagkatapos ididikit ang output sa iba't ibang lugar ng silid-aralan. 7, iikot ang mga mag-aaral at itatala ang kanilang puna sa bawat output. 8, sa patnubay ng guro, iuulat na ngayon ang bawat pangkat ang kanilang natapos na output sa klase. 9, pagkatapos, ang mga mag-aaral na may puna sa output ay maaari nang tumayo at ilahad ito. Ang pagpupuna ng bawat pangkat. 10, ang mga marka ng bawat pangkat ay nakabatay sa rubric na ipinakita bago ang gawain. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig.